Ang maruming puso ay mapapalitan ng malinis na puso at ang pagkakaroon ng malinis na puso ay ang pagkakataon na makikita nila ang Diyos. Amen. Alam nyo ba mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, napakahalaga na mamuhay tayo sa kabanalan. Ang pagiging banal ay ang pamumuhay bilang Kristiyano o makadiyos. Pag nagawa nating maging banal o makadiyos o mahilig sa mga gawain ng Panginoon, itinitiyak ko po na makakaharap tayo sa harapan ng Diyos dahil ang hindi banal o hindi makadiyos o hindi mahilig sa mga gawain sa Panginoon tulad ng mga Bible study o mga prayer meeting o pagsamba na walang hilig sa mga ito ay hindi makakaharap sa Kanya ayon sa nasusulat. Job 13:16, ito man ay magiging aking kaligtasan sapagkat ang isang di banal ay hindi makakaharap sa Kaniya. Amen. Kaya po, ang katumbas sa pagiging di banal ay walang hilig sa kabanalan, kundi ang hilig ay ang paggawa ng masama at pagkakasala. Paano kayo maliligtas? Kami ngang nagsisikap na maging banal o maging matuwid ay bahagya o napakahirap maligtas. Bakit? Unang Pedro 4:18, at kung ang matuwid ay bahagya na ngang makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Kaya po mga kaibigan at kapatid sa Panginoon ay sinisikap po naming magpakabanal. Hindi naman po utos ng Diyos na ikaw ay maging banal. Ang nais niya ay tayo ay magpakabanal. Unang Pedro 1:15-16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Inyong napakinggan ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay magpakabanal. Nang ibig sabihin ay patuloy na mamuhay na makadiyos, palasamba at laging nasa mga gawain ng Panginoon. Hallelujah. Bakit ko sinasabi na ang pamumuhay bilang pagpapakabanal ay nararapat ay nasa mga gawain ka sa Panginoon? Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa aklat ng Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Ano po ang nakakalugod sa Diyos at karapat-dapat na pagsamba? Ay ialay ang ating sarili. Pag sinabing ialay natin ang ating sarili, ang iyong physical na katawan habang ikaw ay nabubuhay pa at humihinga pa. Nais ng Diyos at kung talagang mahal mo ang Panginoon, ay kailangan mong dumalo o sumamba kung nasaan ang gawaing pagsamba. Huwag po kayong maniniwala na mga may nagsasabi, hindi ko na kailangan dumalo o sumamba dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sa bahay na lang ako dahil nandito rin ang Diyos. Totoo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Jeremiah 23:23-24. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos na nasa lahat ng dako ay maging sa bahay nyo ay nandoon siya, ay hindi mo na kailangang dumalo o sumamba sa paniniwalang pwede nang magsamba maging sa bahay lamang. Nagkakamali ka po, kaibigan. Kung mahal mo ang Diyos, ang sabi niya, Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
At kung mahal mo nga siya, susundin mo ang isa sa kanyang mga utos na sinasabi sa aklat ng Hebreo 10:25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. Mga tiil, siya ang Ginoo, naway ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaanit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.